Ipapasok lamang po tayong balita mula dyan sa Liwasang Bonifacio kasi nga mula EDSA, lilipat ngayon sa Liwasang Bonifacio ang kilos protesta po ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit nito para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon. Inamin ng NCRPO na mas malaking hamon sa seguridad ang gaganaping protesta dahil malapit ang Liwasang Bonifacio sa Malacanang. Narito balita ni Jason Rubrico live mula dyan sa Liwasang Bonifacio. Jason, good morning. Jade at Mar, magandang umaga. Natapos man ang 2 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument, hindi pa rito nagtatapos ang kanilang protesta. Matapos kansalahin ang kanilang rally permit para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon sa EDSA, inanunsyo nga ng grupo na lilipat sila dito sa kanilang bagong venue dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Eksaktong alas 8 ng gabi ng Miyerkules nang matapos ang programa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ngunit bago tuluyang magsiuwian ang mga dumalo, muling pinabalik sa entablado ang mga miyembro ng INC upang ipahayag ang isang mahalagang anunsyo. So, lilipat tayo sa Manila. Dito sinabi ng pamunuan ng INC na kinansela na ang kanilang rally permit para sa ikatlong araw sana na kanilang kilos protesta sa EDSA. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, ibinatay ang kanselasyon sa matinding epekto umano ng protesta sa publiko. Ayon pa sa Public Order and Safety Department ng QC, libo-libong individual ang nahuli o hindi na nakapasok sa trabaho at paaralan habang naapektuhan din umano ang operasyon ng ilang negosyo. Sinabi rin ng tanggapan na nilabag umano ng INC ang kasunduan na manatili lamang sa bahagi ng White Plains at hindi sakupin ang mismong EDSA. Sa kabila nito, inanunsyo ng INC na ililipat nila ang kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, isang Freedom Park kung saan hindi na kinakailangan ang rally permit. Panawagan naman ng INC sa mga otoridad na huwag silang haharangin. At yun ang ating pakiusap ng sa otoridad, susundin namin yung batas, hindi nyo kami inisyo ng permit, magdadaos kami sa pwede namin gawin yung aming karapatan, huwag nyo lang kami haharangin. Malinaw yan mga kapatid, tahimik tayo, wala tayong anumang gagawin kaguluhan, pero lilipat tayo para ma-raos natin yung karapatan natin na kinagarantiya ng saligang batas. Kaya mga kapatid, lilipat tayo sa Manila sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Manila Administrator Attorney Eduardo Quintos, hindi na kinakailangan ng anumang uri ng permit sa pagsasagawa ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang government-designated Freedom Park. Kasunod nito, nag-deploy na ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng karagdagang mga pulis sa Liwasang Bonifacio bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga miyembro ng INC. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, nakahanda ang pulisya na dagdagan pa ang deployment depende sa magiging dami ng mga lalahok sa pagtitipon. Na magdi-deploy po tayo ng karagdagang pulis doon. Although ang difference is they don't need to apply a permit because Liwasang Bonifacio is a Freedom Park. We will deploy an initial maybe 1,000 siguro. Depending po sa outcome po ng number po ng magrarally doon, then we will increase our deployment. For traffic direction, control and everything para sa rerouting scheme natin. Inamin din ni Abirin na mas malaking hamon sa seguridad ang gaganaping pagtitipon dahil malapit aniya ang Liwasang Bonifacio sa Malacanang. The pressure and the stress is the same on my part kasi mas mas mabigat nga kasi yung Liwasang Bonifacio is near Malacanang. We are on full alert status. We will maintain that status and of course may deployment po kami sa sa periphery ng Malacanang and we will maintain the deployment. At Jade, ulitin lang natin yung anunsyo kanina ni Mayor Isko Moreno. Sinuspindi nga yung klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ayon nga sa kalde,
Ito ay dahil sa inaasahan o sa gagawing kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. At kanina, inanurunsyo na rin ng Manila City Government yung mga road closures. Kabilang na dyan mga kapartners dito sa Menjola, sa kahabaan po ng CM Recto Avenue mula sa Nicanor Reyes Street hanggang Menjola Street. At sarado na rin ang Legarda Street mula po sa Figueras Street hanggang sa San Rafael Street. Sa Liwasang Bonifacio naman, sarado na ang kahabaan ng Magallanes Drive mula sa Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. At sa Ayala Bridge naman mga partners, sarado na ito, kabilang na ang eastbound lane of Ayala Boulevard from San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Kaya pinapayuhan mga partners ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at asahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga apektadong lugar. Samantala mga partners, maliban sa mga grupo ng Iglesia ni Cristo, maliban sa INC, nandito na rin nga po ang from Batangas naman ito, ang ating mga kababayan na nandito ngayon na nakikiisa sa kilos protesta ng INC. Kung makikita nyo dito mga partners, isa sa kanilang mga panawagan, ibasura ang VAT, ikulong ang mga kurakot at kung susumahin natin mga kapartners, according sa Manila Police District, more or less nasa 400 na katao ang nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. At ngayon mga kapartners, makakapanayam natin si Congressman Leandro Levises. Sir, pakibati muna po ang ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito po sa SMNI News. Magandang umaga po at lahat po ay welcome na makiisa dito. Ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Sir, can you please reiterate lang po yung panawagan po natin sa ating mga kababayan at bakit po tayo nakikiisa sa rally na iginagawa po ng Iglesia ni Cristo? Dahil ang panawagan nila para sa transparency and accountability for a better democracy ay hindi lamang para sa iilan, ito po ay para sa lahat ng Pilipino. At nagpapasalamat din ako sa City of Manila na meron tayong mga freedom parks katulad ng Liwasang Bonifacio dahil ito ay importante para magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bansa. Sir, speaking of Freedom Park, kasi alam po natin yung naging dahilan po ng paglipat ng INC dito sa Liwasang Bonifacio at yun nga po ay kinansela ang kanilang rally permit. Do you have any statement on that? Sa tingin mo, merong political maneuver dyan na nangyari po kaya hindi po nakapagdaos ulit ang INC doon po sa People Power Monument? Thankful naman din ako na nagkaroon ng 2 araw na nabigyan ng permit. Pero maganda din dito sa Liwasang Bonifacio kasi hindi na masasabi na ito ay magiging cause of traffic in a major road like EDSA at ang maraming mga Manileño ay ngayon may opportunity naman na makiisa sa pagtitipong ito. Sir, kasama po natin ang ating mga kababayan sa Batangas sa oras na ito. Opo, ang mga tao na sa Liwasang Bonifacio ngayon ay siguro mahigit kumulang 5,000, of which mga 500 ay aking constituents na hindi miyembro ng INC. Ngunit marami din mga taga Batangas dito na lumapit sa akin na INC. Marami din mga INC na mula sa iba't ibang mga probinsya. Meron din pong mga hindi miyembro ng INC na nanggaling pa sa malalayo. May lumapit nga sa akin na taga Cebu na lumipad para lang dito. Kaya ito po ay isang event that represents the pulse of the people nationwide at I'm sure na mas marami pa ang gustong makiisa na hindi makakadalo, ngunit at least yung mga nandito ay nagre-representa sa kanila. Sir, can you tell us more about sa panawagan po natin ng ating mga kababayan mula po sa Batangas? Isa po sa pinananawagan nila ay ibasura yung van. Actually, yung panawagan ito ay panawagan ng grupo mula sa Batangas. Okay. Ngunit ang panawagan ng INC ay para sa transparency and accountability for a better democracy. Pero nagtutugma yung panawagan dahil ang gusto lang naman natin ay wag nang maging burden ang gobyerno sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. At ang VAT ay isang manifestation nito, pero ang deprivation ng mga tamang paggastos ng government funds ay isa pang manifestation ito. By the way, some of the leaders of the groups that are organizing this are also here. Kaya ako po ay representante sa Kongreso pero
itong mga pagtitipon naman ay ino-organize ng mga pribadong mamamayan. Sir, lastly, panawagan na lang po natin sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, live na live po sa SMNI News. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpapakita ng kanilang suporta sa social media. At ngayon, tayo ay mapalad na may pagtitipon katulad nito na na-initiate ng INC. Sana ito ay magbibigay ng representation sa matagal nang gustong mangyari ng ating mga kababayan sa social media. Sir, may singit ko lang bago kita pakawalan. Your message to the Marcos administration sa ongoing ngayon na ang ikatlong araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, maging ng iba't ibang grupo na nakikiisa po sa kilos protesta. Your call, ano yung panawagan po natin sa Marcos administration? Ako po ay nag-file ng resolution sa Kongreso 2 days ago calling for a resumption in the flood control investigation, which was cut short in Congress dahil may ICI. Pero nung natapos ang trabaho ng ICI noong March 31, naputol na ang flood control investigation. Kaya ang panawagan ko para ipakita natin na may tunay na hustisya at hindi lang selective justice sa ating bansa, ituloy ang flood control investigation. Ayan, maraming salamat po, Kong Leandro, sa panahon po ninyo. Thank you po. At yan po mga kapartners, ang kasalukuyang sitwasyon po dito sa Liwasang Bonifacio dito sa Maynila. Inaasahan natin kapartner Jade, kapartner Admar na mas dadami pa yung mga dadalo dito, dadagsa dito yung mga miyembro ng INC. According nga sa mga napakinggan natin kahapon mula sa kanilang mga leaders doon sa entablado, ay inaasahan na aabot, yung goal nila is aabot ng 100,000 na mga tao ang pupunta dito sa Liwasang Bonifacio. At yan muna ang latest updates mga kapartners para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik muna sa inyo. Jason, bago kita pakawalan, ngayong araw ba ito, umaga, may mga inaasahan ba tayong mga programa? May mga set up na bang stage? Ano bang sitwasyon? Ngayon, kapartner Jade, ongoing yung setup ng INC sa kanilang stage. Mamaya, inaasahan nga natin na may mga programa na mangyayari at gaya nung nasa EDSA People Power Monument ay meron ring magsasalita aside from the leaders ng INC ay magsasalita rin ang ilang mga personalidad at inaasahan natin yung mga senador gaya ni Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta na dadalo dito mismo sa pagtitipon ng INC sa Liwasang Bonifacio. Ngayong libre na at baga hindi bawal, hindi na kailangan ng permit dyan sa Liwasang Bonifacio. Ilang araw kaya magtatagal yung magiging pagtitipon ng iba't ibang grupo dyan sa pamumuno ng INC? Kapartner Jade, kung babasingin natin doon sa naunang plano ng INC doon sa EDSA People Power Monument, pinaplano nila na aabot ito ng 7 days. So titingnan natin kapartner Jade kung ano ang magiging update mamaya, kung ilang araw sila tatagal dito sa Liwasang Bonifacio. At susubukan rin natin na makausap ang ilang mga personnel, ilang mga authorities from the Manila City government para pag-usapan nga kapartner Jade kung anong oras anong oras noon na makakapag-daos dito ng pagtitipon from morning to evening kapartner Jade. Kasi doon sa EDSA People Power Monument, kung naalala natin, yung permit na ibinigay ng Quezon City Government is from 8 a.m. hanggang 8 p.m. only. Dito naman sa Liwasang Bonifacio, alam naman natin na ito ay isang Freedom Park, designated Freedom Park. At aalamin natin, ka-partner Jade, kung hanggang anong oras sila mananatili dito sa Liwasang Bonifacio. Alright, maraming salamat Jason Rubrico live mula dyan sa Liwasang